Nako po, mainit na balita mga kapatid, no, binalaan ni US President Trump ang Nigeria, no, na makakatikim ito ng military actions mula rito sa Amerika. Ibig sabihin mga tol, mukhang babakbakan nila ang Nigeria. Sa anong dahilan mga kapatid, yan ang ating pag-usapan ngayon. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright mga tol, welcome ulit sa ating bagong video, reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Meron tayong bagong pag-uusapan ngayon. Ito kalalabas lang mula rito sa Fox News. Sabi rito, Trump tells Pentagon to ready vicious military action in Nigeria. So yun nga mga kapatid, no, pinaghahanda ni Trump ang Pentagon, no, sa isang military action dito sa Nigeria. Pag-usapan natin kung anong mga kadahilanan niyan mga tol, pero bago yan wag mong kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre wag nyo rin kalimutan mag-follow and like. Maraming salamat sa mga bago nating kaibigan. Eto mga tol, manonood lang tayo ng balita, pag-uusapan natin, magbibigay tayo ng opinion, mga katanungan din at mga reaksyon. Samahan ninyo ako mga kapatid mula rito sa Fox News. Alright, subscribe tayo dyan. Huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to. All right. Well, we're going to begin this morning with a Fox News alert. President Trump ordering the Pentagon to prepare for possible fast military action in Nigeria. So possible, sabing ganun, possible fast military action. Ayun, Trump threatens military action aid cuts in Nigeria over Christian persecution. So may kinalaman mga tol ang mga Kristiyano dahil pinapersecute daw doon sa Nigeria. Ayon dito kay Trump yan ha. If the country fails to crack down on the mass killing of Christians. Rebecca Castor joins us live from Washington, D.C. with those details. Rebecca, good morning. Rachel, good morning. Yeah, President Trump is not mincing words here. This is what he said on Truth Social yesterday. If the Nigerian government continues to allow the killing of Christians, the USA will immediately stop all aid and assistance to Nigeria and may very well go into the now disgraced country at guns a-blazing to completely wipe out the Islamic terrorists who are committing these horrible atrocities. I'm hereby instructing our Department of War to prepare for possible attack. If we attack, it will be fast, vicious, and sweet, just like the terrorist thugs attack our cherished Christians. Okay mga kapatid ano natin mga kapatid, i-elaborate natin itong post mismo ni Donald J. Trump, US President mga tol, dun sa kanyang Truth Socials, no? Sabing ganon, if the Nigerian government continues to allow the killing of Christians, di natin alam kung anong mga relihiyon yan, basta Christians. No, the US will immediately stop all aid and assistance to Nigeria. So ititigol na daw ng Amerika lahat ng tulong, lahat ng aid at assistance dito sa Nigeria, sabing ganun. And may very well go into the now disgraced country. Tinawag niya ang Nigeria na disgraced country. Guns blazing to complete wipe out the Islamic terrorist. So meron daw mga terrorist na rito, Islamic terrorist ang sabi ni Trump, who are committing these horrible atrocities. I'm hereby instructing our Department of War to prepare for possible action. Sabing ganun. So yun nga no, nag-order siya at sinabi niya mga kapatid, nag-i-instruct siya dun sa kanilang Department of War na maghanda na sa isang posibleng paggalaw, possible action, o kung ano man yung hakbang na gagawin nila. Sabing ganon, if we attack, kung sakasakaling umatake sila, it will be fast, mabilis lang, vicious and sweet, just like the terrorist thugs attack our cherished Christians. Tulad lang daw mga kapatid ng kung anong ginagawa ng mga terrorist na daw na inaatake ang kanilang mga chini-cherish na Christians. Warning, the Nigerian government better move fast. Sabing ganon ni Trump. So dito mga kapatid sa mensahe ni Donald Trump, ano ang inyong opinion? Ano ang inyong masasabi? Ano ang inyong sa tingin ninyo palagay, no? Pwede ninyong i-comment sa ibaba. Secretary of War Pete Hegseth got the message. Ayan, sumagot si Pete Hegseth, sa X naman siya sumagot, sabing ganon. Yes sir,
no? The killing of innocent Christians in Nigeria and anywhere must end immediately. Kailangan wakasan daw agad yan. The Department of War is preparing for action. Either the Nigerian government protects Christians or we will kill the Islamic terrorists who are committing these horrible atrocities. Yun ang sabi naman ni Pete Hegseth nitong November 1, 2025. Pagkatapos ninyong magbigay ng reaksyon, komentaryo doon sa sinabi ni US President Trump, ano naman ang inyong masasabi dito sa tugon ni Pete Hegseth? Comment kayo sa ibaba. And says the Department of War is preparing for action. The response comes as the Ito ba'y pagsisimulan ulit ng panibagong labanan na naman ba? Pero sabing ganun ni Trump, hihinto niya na daw yung kanyang aid o assistance dito sa Nigeria kapag walang ginawa o hindi kumilos ang gobyerno ng Nigeria, no? Tugon dito sa pagsupil sa mga Kristiyano daw dito sa bansang to. It says the Department of War is preparing for action. The response comes as the persecution of Christians in Nigeria has reached crisis levels. Islamist militants have burned down churches and Christian schools. And international civil rights groups estimate more than 50,000 Christians have been murdered in the country since 2009. Mula 2009 na gano'n na karami, 50,000 Christians ang nasawi na, nailigpit na dito sa Nigeria since 2009. No, medyo alam niyo mga kapatid, eto gusto ko lang linawin etong reaction video natin, hindi to tungkol sa Kristiyano o tungkol sa mga Muslim mga kapatid, kasi kung meron silang tinutukoy na ganito Islamic terrorist, ito pasintabi na sa mga sa mga kaibigan nating Muslim, kababayan nating Muslim, walang kinalaman yan sa relihiyon, merong paniniwala tong mga to. Pero ganun din mga kapatid, hindi ko naman tinutukoy na napakababait na mga Kristiyano. Di ba? Meron ding mga Kristiyano, iba nga mga kapatid di ba? Katulad nitong balita nitong nakaraan, nabaon daw susugal na nabaon daw sa mga scatter. Biruin mo, stage niya pati sarili niyang anak. O di ba? Gawain ba ng isang matinong magulang 'yon, tapos yung isang 5 taong gulang niya na anak nadamay pa. Di ba? Alam nyo mga tol, ang kasamaan ng isang tao, wala yan sa relihiyon niya Nasa sarili niya yan Diba? Nasa sarili niya yan. Minsan talaga nadadamay lang ang relihiyon. Pero ito wag natin pag-usapan niya. Respeto na lang din. Kaya nga ayoko na magbanggit kung ano bang relihiyon tong mga Christians na nandirito. Pero ang ano lang naman kasi ang Christians, pare-pareho yan kahit anong relihiyon yan Pare-pareho lang. Basta bumabasa ng Bible, naniniwala sa Panginoong Hesukristo, tinatawag na Christians, diba? So ngayon mga kapatid, sabi rito 50,000 Christians na daw ang nasasawi dito sa Nigeria since 2009. Napakaraming mga churches daw ang sinusunog ng mga terorista doon. More than 50,000 Christians have been murdered in the country since 2009. But the president of Nigeria claims the reports of violence are misleading. So sabi rito ng gobyerno ng Nigeria, misleading daw yung report na yon. And says on X, the characterization of Nigeria as religiously intolerant does not reflect our national reality, nor does it take into consideration the consistent and sincere efforts of the government to safeguard freedom of religion and beliefs for all Nigerians. Ito, elaborate ulit natin para mabigyan natin ng reaksyon. Sabi rin ganun ng Bola Tinubu. Tinubu, ito yung siguro yung leader nila sa X, no? Sa lahat talaga naka-socials na, no? The characterization of Nigeria as religiously intolerant does not reflect our national reality, sabing ganon. Nor does it take into consideration the consistent and sincere efforts of the government to safeguard freedom of religion and beliefs for all Nigerians, mga kapatid. So malinaw naman yung sinasabi niya. Our administration is committed to working with the United States government and the international community to deepen understanding and cooperation on protection of communities of all faiths. So gumagawa naman daw ng pamamaraan ng kanilang gobyerno, yung kanilang administrasyon. Committed naman daw sila sa pakikipagtulungan sa Amerika, sa United States government o sa international community para, alam mo yun, maunawaan mga kapatid at maproteksyonan ang paniniwala ng iba't ibang relihiyon, no, na nandoon sa kanilang bansa, sabing ganun.
And our administration is committed to working with the United States government and international community to deepen understanding and cooperation of communities of all faiths. President Trump also recently redesignated Nigeria as a country of concern after former President Biden removed it from the list in 2021. Inalis na siya ni Biden, ibinalik naman ulit siya ni Trump. Rachel, Charlie, and Griff, back to you. All right, Rebecca, thank you very much. Thank you, Rebecca. Well, it's really hard to tell what's going on. We understand that they are Muslim rebels of sorts. There's all kinds of unrest in these countries, and it's not just in Nigeria. It's in Sudan. It's in Chad. It's in the Congo. I mean, it's all over Africa, and it's out of control. And it is very targeted at Christians. You look at that number in just one country, 50,000, and then he says, well, there's no targeted attack. It's kind of crazy. But we've been hearing this from groups like Boko Haram since the Obama days. Remember when they... Okay mga kapatid, ulitin natin pagdating sa usaping religion, wag na nating palalimin doon. Ang ginagawa ng isang tao ay hindi kumakatawan sa kanyang relihiyon. Kasi for example mga kapatid, 'di ba, sa mga Kristiyano, kapag ang isang Kristiyano kakatapos lang for example pumasok sa church, 'di ba? Wag na nating sabihing simbahan, kapilya para wala na tayong tinutukoy na kung ano mang relihiyon. Basta after pumasok sa church, 'di ba? Nanalangin, nagdasal, nagpray o kung ano man ang tawag diyan. Pagkatapos noon, pupunta sa kanyang kirida, pupunta sa kanyang kabit, 'di ba? Kahipokritohan mga kapatid, pero hindi 'yun kumakatawan, no? Sa kalagayan ng isang relihiyon. Hindi naman porket ganito ginagawa ng isang miyembro ganun na lahat, 'di ba? So, ganun din mga kapatid, mapa Muslims man yan, mapa Christians man yan mga kapatid. Ang isang tao gumagawa ng kasalanan, pananagutan niya yun. Hindi yun pananagutan ng iba. Kasi yun din naman ang nakasulat sa Biblia. Ikaw ang nagkasala, ikaw ang managot. Diba? Kaya sana wag mag-away ang mga iba't ibang relihiyon, mga tol, kung ano man ang paniniwala ninyo. Kung maglalaban kayo, wag naman sa pamamagitan ng marahas. Pwede ninyong pagtalunan yung inyong mga paniniwala sa pamamagitan ng debate. Yun ang importante kasi. 'Di ba? Maihahayag mo yung iyong beliefs, maihahayag nito yung iyong beliefs. Maglalaban kayo, papakita nyo kung sino yung totoong aral sa inyo. Pero wag nang uuwi sa kung ano man ng marahas pa, 'di ba? Yun naman ang atin mga kapatid, 'di ba? So ikaw, ano ang iyong masasabi tungkol dito sa babala ni US President Donald Trump tungkol dito nga sa Nigeria? No, kapag hindi daw kumilos ang kanilang gobyerno, aatake ang Amerika, at pag daw sila yung matake, mabilis, vicious, sabing ganun. No? Ito ba'y panibagong matinding, hindi ko alam kung magiging labanan, kasi kung may kakayanan bang lumaban ng Nigeria dito sa US, pero palagay ko wala no? Kasi tingnan nyo naman, no? Parang isang mahirap na bansa lang talaga sila. No? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.